911, what is your emergency? Hello? My girlfriend, the bathroom, she's in a bed, honey. She's in a bed, come on. I don't know when she went to the bathroom or when I went there. It was horrible. I don't know, man, she's still breathing. I mean, let's just come on, stop. I don't know, man. Bago ko simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Mag-like at comment ka na rin, at huwag kalimutang i-share ang aking videos. Sa tawag na ito sa 911, nanginginig at puno ng takot ang boses ng isang lalaki habang humihingi ng tulong. Sinusubukang ipaliwanag sa dispatcher na ang kanyang girlfriend ay hindi humihinga. Sa simula ay tila isang totoong emergency ang naganap, ngunit malapit nang mabunyag ang totoong dahilan ng kasuklam-suklam na realidad pagdating ng mga rumesponde sa pinangyarihan ng krimen. Ang kasong ito ay isa sa mga pinaka-graphic at nakakatakot na mga pagpatay, na naitala na may mga sariwang hilaw na piraso ng internal organs na natagpuang nakakalat sa buong apartment. Ang lalaking responsable ay gumawa ng hindi maisip at kakilakilabot na bagay sa kanyang girlfriend na si Maria. Ang mga pangyayari ay lubhang nakakagambala maging sa isang tao na may kriminal na isip. Viewers' discretion is advised as the details of this case are both graphic and unsettling. You came here today voluntarily to provide a statement about what happened last night? Yeah. Okay. No threats or promises have been made to you. We've been... No, I just came here. I just want to find out what she's dead. What happened to her. Okay. Ang lalaki sa video ay si Fidel Lopez, na pagkatapos ng isang overwhelming breakdown sa call, naupo kasama ng mga detectives upang ilarawan ang kanyang sarili bilang the best boyfriend, habang inilalahad ang bawat matibay na ebidensya na natagpuan sa krimen ng kanyang girlfriend. Ngunit sa kalaunan, ang mga interrogators ay makakarating sa mismong buod ng kwento para lamang mabalisa ang kanilang isipan kung paanong ang ganong nakakatakot na pagpatay ay posible palang mangyari. Ang kakilakilabot na pagpatay ay ginawa sa 31 taong gulang na si Maria Nemeth. Iniwan ang kanyang walang buhay na katawan sa pinangyarihan ng krimen. Ang young couple who appeared to share a loving relationship ay hindi nakikitaan ng mga palatandaan ng problema. Hanggang sa isang gabi ng pag-iinom ay nauwi sa madilim at kalunos-lunos na pangyayari na nagpatahimik sa buhay ni Maria magpakailanman. Si Maria, nakamakailan lamang nang nahiwalay sa kanyang asawa ng 8 taon, ay nagpunta sa isang nightclub kung saan nakilala niya si Fidel. Ang dalawa ay agad na nagkapalagayang loob at nagsimulang mag-date makalipas lamang ang 1 taon sa kanilang relasyon. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na siya ay magiging biktima ng isang malagim at walang awang pagpatay, nagugulat sa lahat. Mabilis na nag-blossom ang kanilang relasyon. At sa loob ng maikling oras na ito, ng pagkakakilala sa isa't isa, nagpasya ang dalawa na mag-live-in. Umalis sila sa kanilang orihinal na tirahan at lumipat sa tahanan ng pamilya ni Maria sa Hialeah habang naghahanap sila ng kanilang sariling tirahan. Di nagtagal,
nakahanap sila ng lugar sa Florida. At dahil nagtatrabaho si Maria bilang isang leasing manager sa Colonnade Residences, naging madali para sa kanila ang paghahanap ng isang flat. But when we were doing making love, she told me something that I really don't. It just she changed my name. She called me the other name of the other guy, and then she said it twice. And she was wrong. She was confusing me with him. I didn't want to kill her. I know I killed her. That's whatever I did with her was the reason. Ang dalawa ay nagsisimula pa lamang sa pagsasama at wala pang isang linggo bago siya natagpo ang ay kasama ang kanyang body fluids at mga tissue sa bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay labis ang pagkabigla at nagtatanong kung ano ang nangyari sa pagitan ng mag-asawa na, mula sa panlabas, ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aaway o alitan. Walang sino man, kahit si Maria, ang nakakaalam ng madilim na panig na itinatago ni Fidel sa lahat. Ang isang gabi ng pag-inom ay isang pagkakamali, at dito lumabas ang napakapangit na bahagi sa kanyang pagkatao. Ang selos ay isang pangunahing dahilan sa kasong ito, dahil si Fidel ay hindi gusto ang dating asawa ni Maria. Ang mga ulat sa kalaunan ay nagsiwalat na ito ang madalas na dahilan ng pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Gayunpaman, walang sino man ang makapagsasabi na si Fidel ay maaaring mag-react ng ganoon karahas sa isang bagay na mababaw ang dahilan, lalo na kapag walang ebidensya na ito ay aktwal na nangyari, at ang lahat ay ayon lamang sa mga pahayag ni Fidel. Sa paggulong ng investigasyon, ibinunyag ni Fidel ang tunay na pinagmulan ng kanyang galit, sa pagsasabing sinabi ni Maria ang pangalan ng kanyang dating asawa sa halip na sa kanya habang nakikipagtal. To provide a statement about what happened last night? Yeah. Okay. No threats or promises have been made to you. We've been... No. I just came here. I just want to find out why she's dead. What happened? Noong Setyembre 1915, pauwi na si Fidel para magluto ng hapunan kasama si Maria, matapos ang kanyang shift sa trabaho sa isang truck shop. Nagpa siya ang dalawa na bisitahin ang ina ni Fidel sa Miami, hanggang sa puntong iyon ay tila normal ang lahat sa pagitan nila. Kahit ang ina ni Fidel ay pinatunayan na sila ay mukhang in love sa isa't isa nang sila ay bumisita. Pagkatapos ng pagbisita ay huminto sina Maria at Fidel sa isang restaurant kung saan nag-order sila ng margaritas. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang tindahan ng alak upang bumili ng isang malaking bote ng tequila. Dito na magsisimula ang masasamang kaganapan. Nang makarating sila sa kanilang bahay ay sinimulan na agad nilang uminom, na halos nalasing agad sila. Sa kanilang pag-iinuman ay nangyari ang kakilakilabot at ang sumunod na naalala ng lasing na si Fidel na siya ay tumatawag sa 911 para humingi ng tulong. Sa oras na ginawa ang tawag, lampas na ng hating gabi. Ang petsa ay nagbago sa ika-20 ng Setyembre 2015. Nang dumating ang mga pulis sa apartment 3, 08 AM, nagulat sila sa isang eksena na maaari lamang ilarawan bilang isang bloodbath. Walang kahit isang lupalop ng bahay na hindi pininturahan ng pula dahil sa go ni Maria. Ang mga door frames at hallway ay may mga talsik na go sa buong paligid nito. At hindi lang iyon. Ang pagkalat ng go ay napakatindi na ang isang malaking amount nito ay natagpuang tumutulo mula sa loob ng aparador. Gayunpaman, ang katawan ni Maria ay hindi nakita sa loob noon. Sa pagpasok ng mga pulis sa apartment, natagpuan nila si Fidel na tila naghihirap at umiiyak ng walang tigil. Natagpuan siyang nakatayo sa tabi ng walang buhay na katawan ni Maria na nakahandusay sa sahig ng banyo malapit sa pintuan. Siya ay nakahiga sa kanyang likuran, huba, at ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay brutal na at basang-basa sa Ang tanawing ito ay magdudulot ng kilabot sa kahit na sinong batikang mga investigador. Sa hitsura ng kakilakilabot na marka ng o sa harap nila, alam ng mga opisyal na kinaladkad si Maria sa apartment.
Hindi nagtagal ay kinordon ang lugar ng krimen sa apartment. Itinala ng mga opisyal ang bawat piraso ng ebidensya na naroroon sa lahat ng nakakatakot na anyo nito. Pati ang mga dingding at pinto ay nasira, ang glass sliding door ay natagpo ang basag-basag na sa sahig, at ang drywall ay may mga butas na kasing laki ng kamao. Sa paghahambing sa kasong ito, iilang mga kaso ng pagpatay lamang ang nakapagtala ng ganitong kababalaghan, na antas ng karahasan at pagpapahirap na ginawa sa isang biktima. Ang pinto ng aparador, na natagpo ang sira at nakakalat sa sahig, ay nagpapahiwatig na isang malubhang pisikal na alitan ang nangyari sa loob ng apartment. Ang mga kapitbahay sa isang apartment sa Ferner Tree 07 ay nagulat na nakarinig sila ng malalakas na sigawan mula sa apartment ni Maria. Inilarawan nila ang malalakas na hiyawan, malakas na kalabog at matagal na sigawan na pawang nanggagaling mula sa boses ng isang lalaki. Ang nakakakilabot na mga tunog ay naririnig nila sa loob ng 2 oras. Ito ay isang malinaw na indikasyon na tiniis ni Maria ang malupit na pagpapahirap mula kay Fidel ng ilang oras. Dahil sa nakakatakot na itsura ng apartment, ang malagim na detalyeng ito ay hindi nakakabigla sa mga investigador. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Maria ay opisyal na naitala alas 4 ng umaga ng linggo, ika-20 ng Setyembre, 2015. Batay sa mga salaysay ng mga saksi at sa nakakakilabot na eksena sa loob ng apartment, naging malinaw na hinabol ni Fidel si Maria sa buong apartment. At nang pilit nitong tangkaing magtago, inalis nito ang pinto ng aparador, na iwan itong walang daan palabas. Ang opisyal na sanhi ng kama, tayan ni Maria ay natukoy na ang pagkawala ng go o blood loss, na nagre-resulta sa evisceration, na kung saan ay ang nakakakilabot ng puwersahang pag-alis ng mga lamang low o internal organs. Sa karagdagang pagsisiyasat sa pinangyarihan, natuklasan ng mga opisyal ang kalahating bote ng tequila at nakakalat na lime wedges malapit sa kusina, na ang ilan ay nakapatong sa isang karton na ginamit ng mag-asawa bilang mesa sa kanilang drinking session. Ang mas nakakadiring detalye ng krimen, kalaunan ay ibinunyag mismo ni Fidel nang siya ay dinala para sa isang interview bandang alas 7 ng umaga, noong linggo, ika-20 ng Setyembre, 2015. Kusang loob siyang pumayag na pumunta sa himpilan ng pulisya. Umaasang matulungan ang mga detectives na sagutin ang nakakatakot na tanong kung bakit pinatay si Maria sa ganoong brutal na paraan. Nang dinala siya sa CID conference room, nagsimula ang kanyang interview bandang alas 7:40 ng umaga. Sa kalaunan ay isisiwalat niya ang nakakabigla na serye ng mga kaganapan na humantong sa ganoong karahasan. Ngunit bago iyon, patuloy siyang gumagawa ng mga kwento at inililihis ang mga tanong ng detective. You have the right to speak to an attorney before speaking to the police or to have an attorney present during questioning now or in the future. Do you understand? Siya ay ganap na sumunod habang binabasa sa kanya ng opisyal ang kanyang mga karapatan o Miranda rights na kinikilala ang mga paglilitis habang nagsisimula ang panayam. Exclusive? You guys, boyfriend, girlfriend, no other... No. Has she ever been married before? Yeah, she was. She was. How long? When was that? She was married for 8 years. 8 years? With another guy. Have any children? No. She don't have any children. Have you ever been married before? No. You have any children? I do. You do? How many? I have 2. 2? Nagsimula ang mga opisyal sa basic questions upang malaman ang tungkol sa kanyang background at suriin ang kanyang kakayahang maunawaan ang mga tanong, bago sila dumating sa tunay na interogasyon. Is just socially drink or? Yeah, man, we like to drink. Yeah. I mean, I don't consider myself as an alcoholic, but I like to drink. I like to have my beer once in a while, and you know, when we move here, all this day we've been drinking, not like a lot, every day, because I have to go to work. Yeah. But when I come back from my work, I would drink Cocoa Bills. Okay. You know. What about Maria? Maria, the same thing. She don't drink unless I drink. You know. So she likes to drink, but she knows I get mad if she drinks by herself, because I know she get like a little crazy when she drinks. Okay. Pansinin kung paano, sa simula pa lang, isinet niyang banayad ang tono ng kanyang pananalita. Unti-unti niyang inilalarawan sa kanyang pahayag na ang kanyang girlfriend ang may kasalanan.
Habang nagpapatuloy ang interogasyon, ang kanyang body language at slurred speech ay naging maliwanag na patunay na siya ay nasa ilalim pa rin ng impluensya ng alak na nainom niya ng gabing iyon. So let's start today. You worked. Today's Sunday. Today's Sunday. Yesterday was Saturday. Did you work Saturday? Yeah, I work Saturday. Okay, what time did you get off? I get off around 4:20. Around 4:20. Exactly. I have my papers and my receipt. And what about her? What time is she? She went to work also. She went to work yesterday. She don't work weekends, but she went to the office for a couple hours, 2 hours. Ang officer, pagkatapos magtanong tungkol sa kung paano nila ginugugol ang kanilang weekends, ay nauwi sa tanong patungkol sa pagdadrive. Ngayon, ang sagot na ibinigay ni Fidel ay parang normal sa una, ngunit ito ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pag-unawa sa motibo sa likod ng kanyang marahas na mga aksyon. You got a car? A car? You drive? I drive, but I'm using her car. Using her car. Yeah. Okay, what kind of car does she have? She have a Scion TC 2009. A what? Scion TC. Scion, Toyota Scion. Oh, Scion. Okay. Scion. All right. So you use her car when you have to go to work or when Yes, she would just walk to the office and she don't need to use the car, so then I'm using the car to go to my job. And, Yeah. Dumating siya sa bahagi kung saan sila ay umuwi pagkatapos bumili ng tequila. Okay, we get to the house. She was already like kind of tipsy from the margaritas and chilies. We start to drink. We put like 2 cardboard, boxes in the floor. We put the lime on top, and because we don't have furniture, so we're about to buy. And when I get paid, we're about to buy furniture, TV, the TV, and things like that. Okay. And so we put the 2 boxes on the floor in the dinner room, and then we start drinking and talking and listen music, and we have a lot of shot of tequila. Then in my position, I can handle it. I can handle drinks. Because sometimes you go a little crazy. And she was a lot crazy, and so she was asking me for stuff that she never asked me for that before. So, Like what? The thing with the arm and shit like that, and I never done that with nobody, especially with her. Paulit-ulit na binanggit ni Fidel ang pagiging baliw ni Maria kapag nakainom na ito. Habang siya ay kayang i-handle ang alak, ito ay tila medyo salungat sa katotohanan, lalo na pagkatapos ng nakakatakot na eksena ng krimen na kanyang ginawa habang siya ay nasa impluensya ng alak. Nagsimula siyang magbanggit ng ilang kakaibang bagay na ipinagagawa sa kanya ni Maria. Mga bagay na sinabi niyang hindi pa niya nagawa noon. Pagkatapos noon, sinabi ng official sa kanya na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin niya sa salitang the arm thing. So explain what kind of stuff was she asking? What do you mean with the arm? I mean, first she started talking like something like I was uncomfortable with it. One day I want you to put a bottle on my foot. Sorry, I'm just talking right now with you guys. Yeah. I want you to be open, respect her, and absolutely, and You're not disrespecting her. You're just telling us what she told you, what she wanted you to do. It's not disrespectful. I'm a man. I'm her man. So whatever she asks me, I'll do it. Okay. Whatever it is, I don't care what it is. Even if she want me to put my hand in her, put it. Okay. I put it. So she was telling me that, and then I don't remember really if I did it with the bottle too. Or if I no, because I was really. Habang patuloy na nagsasalita si Fidel, nagsimulang maunawaan ng mga opisyal ang ibig niyang sabihin nang banggitin niya ang salitang the arm thing. Ang kanyang kwento ay nagsimulang tumugma sa mga detalye ng pagkamatay ni Maria at ang kalagayan kung saan siya natagpuan. Paligoy-ligoy man ang pagsasalita ni Fidel, unti-unting nabubunyag ng kanyang mga salita ang totoong nangyari noong gabing iyon. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hiniling sa kanya ni Maria na magpasok ng bote ng beer sa kanya. What kind of bottle are you talking about?
It's a beer bottle. A beer bottle? Okay. Nangangahulugan ito na bago niya gutay-gutayin ang lamanlo, ni Maria, ipinasok din niya ang iba pang bagay sa kanya. Ang mga detalye ay magiging mas nakagigimbal habang ito ay ikukwento niya. Ngayon, iniisip kung paano pagtakpan ang kwento kung paano napunta si Maria sa banyo. Gumawa siya ng isa pang kasinungalingan tungkol sa kung paano niya gustong gumamit ng banyo pagkatapos nilang masangkot sa sexual na aktibidad. When we were doing the stuff and all the things, she told me she wanted to throw up to get out of the bathroom. So I get out of the bathroom, and I was outside. I believe I was smoking a cigarette. I don't remember if the door was already break or something. I really don't know. I know I break it because she is not strong enough to break it. What door were we talking about? The glass door. I just remember I see glass in the floor, man. I really don't remember when I break it or why I break it. You know, to be honest with you, I really don't remember. Hanggang sa puntong ito, sinubukan ni Fidel na paikutin ang kwento na siya ay umuwi, nakipag-inuman at nakipagta-lik. Ngunit hindi niya maalala kung paano nauwi ang mga bagay sa malagim na eksenang naabutan ng mga opisyal sa apartment. Alam niyang hindi tama ang pagsisi kay Maria sa pagkabasag ng salamin na pinto. Inamin niya na kahit hindi niya eksaktong maalala, tiyak na siya ang nakabasag nito. The only thing I remember clearly is that I went to the bathroom and she was like, breathing. She was like this. And I just want to call 911. And where was she? She was like between the toilet and the shower thing. Like just like, and I thought she was throwing in the shower. I mean, but she wasn't. I mean, You thought she was throwing up? I thought she was throwing up, but I don't hear any noise. So I'm at the door. She announced it, and I'm getting straight to that she wasn't breathing. She was constant. She was talking to me. Yeah. But one moment I get so nervous and scared, and then I get the phone and call 911 because she was getting worse and worse. Isa pang dapat mapansin ay kalmado ang hitsura niya, na para bang hindi siya nakagawa ng isang kasuklam-suklam na krimen. Sa kalaunan, binanggit ni Fidel ang paghahanap niya ng bateryang ilalagay sa kanyang cellphone para makatawag siya sa 911. Nang tanungin ng opisyal kung humihinga si Maria sa oras ng tawag, sumagot si Fidel na hindi, at sinabing sinubukan niyang mag-CPR. Tinukoy ng opisyal ang unang butas sa kanyang kwento hinggil sa kung may malay si Maria. Noong una ay sinubukan ni Fidel na kumbinsihin sila na humihinga siya, ngunit kalaunan ay sinalungat ang kanyang sarili, sinabing hindi. Pagkatapos, nang tanungin siya ng mga opisyal kung nasaan siya sa banyo, at kung ang banyo ay may shower o bathtub, muling nag-stumble si Fidel at humingi ng paumanhin sa pagkalito ng dalawa. Sinubukan niyang ipasok si Maria sa loob ng bathtub, ngunit hindi niya magawa dahil ayon sa kanya, ang paggamit ng sobrang lakas para buhatin siya ay maaaring magdulot ng karagdagang mga pinsala. Nagpatuloy si Fidel upang ipaliwanag kung paano niya iniharap ang mukha ni Maria sa ilalim ng malamig na tubig upang suriin kung magre-react siya dito. The neighbors might be here me scream. Okay. I was screaming for help. Right. Is that what you were screaming, is help? Yeah, I was screaming for help, man. Screaming anything else? No, man. I was just, baby, why you do this to me, baby? Wake up, baby. Help. Iisipin mong hindi ka panipaniwalang ka. Tayo ng iyong girlfriend ng buhay. Pinapanood siyang dugo. At pagkatapos ay, eto nakaupo siya sa tapat ng mga opisyal na may disturbing calmness, na parang walang nangyari. I called 911 the first time. Yep. Okay. Did you actually speak to somebody? I speak to somebody. Okay. I spoke to somebody, but she was asking me, where are you? I just, I was so nervous that I just took the phone. Maybe I was the one that threw the phone away and put it away. Then stop, baby, and scream at her because I was so nervous. I really don't have the patience to deal with the address that I don't know. I know my girl's dying right there, man. Ang mga opisyal ay nagsimulang maghukay sa mga detalye ng mga sexual na aktibidad na sangkot si Fidel. Hanggang sa puntong ito, nanatili siya sa kwento na ginawa lang niya ito dahil hiniling sa kanya ni Maria.
At bilang kanyang boyfriend, naramdaman niyang kailangan niyang sumabay sa mga kakaibang kahilingan nito. Sinubukan niyang ipakita ang kanyang sarili bilang isang biktima. Pinilit na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Ngunit ang kwentong inihayag ng pinangyarihan ng krimen ay hindi sumasang-ayon sa kanyang mga pahayag. I know it might be a little embarrassing, or you might want to. But listen, I want you to tell me what kind of things. Because you're saying she's asked you to do things. I want you to explain. She want me to put my arm on her, and stuff like that. Like a open-minded European says. I don't know. Okay, and what type of things did you do? I know she's asking you, what did you actually do? Everything she told me to do, I do it. Okay. Which is what? What did she ask you to do? I put my arm in her. I put my. I believe I got the bottle. It was a small bottle. It was like a beer bottle or something like that. And she want me to put there too. I just trying to make her happy. Whatever. I understand. But she was concerned. She was not. She wasn't like knocked out or something like that. I would never do that to my girl. Knocked out. That's not me, man. That's not me. But once when we were doing the thing with the arm, that was the last thing. We were in the bathroom. But I know we went to the closet too. I don't remember when or where or how, but we went to the closet. We were all around. And like what was going on in the closet? Same thing, sets, and I believe the bottle thing starts there or something like that. What other kind of things did you put inside her? There's just the bottle, my arm, that's it. That thing, that's it. She was crazy, man, and I was crazy too. When we walk for drunk, Sa wakas ay nabanggit niya ang aparador. Kalahating oras na ang nakalipas sa questioning session, at hindi pa rin siya dumarating sa bahagi kung saan naging marahas ang kanilang kakaibang sexual adventure ay naging bayolente, kung kaya't ang closet ay natagpo ang may dugong tumutulo mula rito. Pagkatapos ay tinanong siya ng opisyal tungkol sa pagtatalo na naganap pagdating niya sa bahay. Na sinagot niya, we were just talking and she was telling me that thing. One day I wanted to put bottle, and I was feeling a little low, man, because maybe I think that I'm not maker like. Not satisfied. Exactly, which is not true because I'm not maker satisfied, but I know she was wrong. Sometimes when somebody is wrong, says the truth, and we start arguing. But after, hey, baby, come on, this let's not tonight. Yeah. We're gonna be okay. Sa wakas ay nakuha ng mga opisyal ang pahiwatig na si Maria ay tila kinwestiyon ng kanyang pagkalalaki ay maaaring isang mahalagang kadahilanan sa kung bakit lumala ng husto ang sitwasyon. Pinipilit niyang sabihin na hindi yung insecure type at kahit kailan hindi niya nasaktan si Maria. Nang tanungin siya ng mga opisyal tungkol sa mga butas sa mga dingding at ang kabuuang pinsala sa apartment, si Fidel ay inako ang responsibilidad para dito. That's the problem. I'm trying to make up in my mind why did I do that. When I do that, it's because I'm pissed. You know? But I don't know what makes me pissed. Well, maybe she was talking about her ex-husband or something like that. Because that makes sense. I remember today that she was mentioning him about something. Like what? I don't. She was mentioning somebody from her family don't like him or something. Don't mention him like a good thing, just something like a bad thing, but still mentioning him. But I don't think that's a reason why I get mad. I get mad for something else. I don't remember whatever I break or whatever I do. Do you get upset when she brings up her husband or brings up past relationships? Not really, man. Like she never does that. Sa puntong ito, ang mga opisyal ay may isa pang mahalagang piraso ng puzzle. Ang anger issues ni Fidel ay hindi maikakaila, at ngayon lang niya ibinunyag ang dalawang posibleng trigger. Nabanggit ni Maria ang kanyang dating asawa at ipinaramdam niya sa kanya na hindi siya nito nasa-satisfy sa pakikipagta. Do you remember taking the beer bottle out?
Yeah, man. Of course. I ain't gonna leave it there, man. I take him out. Did you put the whole beer bottle in? Yeah. The whole bottle? She was asking for it, man. You know, I did it. Okay. I did it. All right. So as soon as you took the bottle out, she started bleeding. Yeah, I think so. Yeah, that was blood. I know it was blood. And where was this at when this was happening? That was in the closet, trying to move to the bathroom. Man. I really, you know, it was crazy, man. Everything was crazy. Everything was like just together. The brake, the door. Si Fidel ay patuloy na nagdaragdag ng mga bagong detalye sa tuwing nagtatanong ang opisyal ng higit pang mga detalye na nagpapakitang sinusubukan niyang humabi ng kwento habang nagpapatuloy ang interview. When she says she wants you to leave and you're gonna go to, she needs to throw up. You go out and smoke a cigarette. Okay. When you come back, you see all that blood. Weren't you concerned about that? Did you find that? I see the blood. I know there's blood. I know, but all that amount of blood, that wasn't a concern for you? Of course. And I told her, she said, it's okay, it's okay. I know, but she's not conscious at that point. No, at that point, not. But I told her, because she was in the bathroom, but there was already, the blood is already there. Tumagal ng isa pang oras ang interrogation hanggang sa tuluyang ipagtapat ni Fidel ang tunay na dahilan ng kanyang mga ginawa. Sa mga sandaling ito, ang mga opisyal ay matiyaga at metikulosong ginagawa ang lahat upang makuha nila ang totoong sagot sa mga pangyayari. Paint the picture for us of what happened so you look like a human being that just snapped, okay? Instead of some sadistic monster who said, you know what? F this bitch, I'm gonna rip her guts out. I don't think you're that person. Either does he. But you have to explain to us so we can explain to other people. Listen, he didn't mean to do this. He really didn't. I know we made peace, but when we were doing making love, she told me something that I really don't. It just she changed my name. She called me the other name of the other guy, and then she said it twice. And she was wrong. She was confusing me with him. I didn't want to kill her. I know I killed her. That's whatever I did with her was the reason. Pagkatapos ay iniwan ng opisyal si Fidel na mag-isa sa silid habang kinakalap nila ang mga impormasyon mula sa medical examiner tungkol sa mga injuries na natamo ni Maria. All the blood, tissue, pieces of her insides. So you did all that was taken out with your hands? Ngayong nasa harap na ng kanyang mga mata ang lahat ng ebidensya, wala nang magagawa si Fidel kundi simulan ang pag-confess sa itinatago niya sa mga opisyal. No, and she didn't want that. Of course. At what point did she go unconscious? What point in this incident? From the beginning, man. I'm throwing myself a monster. Because she called her ex-husband's name? Huh? Because she called you by her ex-husband's name? Sa makatuwid, ito ang nangyari sa malungkot na sinapit ni Maria ng gabing iyon. Nang umuwi sina Fidel at Maria at nagsimulang uminom, ipinaalam ni Maria ang kanyang mga plano na umalis na sa Miami. Nang sabihin niya kay Fidel na gusto niyang bumalik ng Peru, naging malinaw ang pagkadismaya ni Fidel. Hindi niya ikinatuwa ang desisyon nito dahil ang tanging naiisip niya ay ang kotse nito na hindi na niya magagamit ang sasakyan nito. Hindi nagtagal, nauwi ito sa isang pagtatalo kung saan ang isang nagngangalit na si Fidel ay nagsimulang magwala at magbato ng mga gamit sa apartment, kabilang ang mga nabasag na salamin sa buong silid. Ngunit kalaunan ay kumalma siya at nagdesisyon ang dalawa na huwag sirain ang kanilang weekend. Kaya naman, nagkaayos sila at kalaunan ay nagta-leak. Ngayon, ayon sa sinabi ni Fidel, tinawag siya ni Maria sa pangalan ng kanyang dating asawa, nang higit sa isang beses. Nakadama si Fidel ng matinding insulto sa kanyang pagkalalaki. Dito muling nagngit-ngit sa galit si Fidel.
Ang pag-iisip na si Maria ay hindi nasisiyahan sa kanya ay nagpagalit sa kanya ng labis, na nagpasya siyang parusahan siya sa pinakamasamang paraan na posible niyang maisip. Ayon sa kanya, ito ang unang pagkakataon na hiniling sa kanya ni Maria na gumawa ng mga questionableng sexual acts sa kanya. Maraming tao ang naniniwala na ginawa lamang ni Fidel ang buong kwentong ito. Tulad ng naisip niya na ito ang magiging perpektong pagtatakip para sa nagawa niyang krimen. Ang ideya ng pagpasok ng mga bagay kay Maria ay ang ideya ni Fidel na pahirapan siya habang leak sa closet. Binasag muna ni Fidel ang lahat ng gamit sa apartment bago bumalik sa walang malay na si Maria para ipasok sa kanya ang ilang mga bagay bilang bahagi ng pag-torture dito. Hindi lubos na namamalayan ni Maria ang kalupitan na ginagawa nito sa kanya dahil nag-passed out na siya nang ipasok nito ang kanyang braso hanggang sa siko sa loob ng puwer niya. Tapos ay hinugot nito ang mga piraso ng bituka ni Maria nang ilabas niya ang kamay nito. Pagkatapos ay ipinasok niya ang isang buong bote ng beer sa loob nito na sinundan ng hanger hook, flashlight, at hair ironing rod. Kahanga-hanga kung paanong kalmado lamang ang mga opisyal sa pakikipag-usap sa taong ito. Sa isang sandali ay nasa loob na ng kanyang puwer at anal cavity ang dalawang braso nito. Ang parehong mga cavity ay napinsala. Si Maria, na lasing sa simula, ay wala sa posisyon na labanan siya. She had been unconscious all this time. Ngunit nang na-realize ni Fidel na hindi na siya tumutugon habang hinuhugot niya ang mga internal tissues nito palabas, ay dinala niya ang walang saplot nitong katawan sa banyo, kung saan gumawa ng isang huling pagtatangka upang gisingin siya, ngunit malamang na alam niyang patay na si Maria sa puntong iyon. Pagkatapos ay hinugasan ni Fidel ang lahat ng ebidensya sa kanyang mga kamay at iniwan ang kanyang naputol na katawan sa banyo upang manigarilyo sa labas. Nangyari ang lahat ng ito bago niya ginawa ang nakakatakot na tawag sa 911. Alam na alam ng lalaking ito ang ginawa niya kay Maria at walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang tanging inaalala niya ay kung paanong hindi na niya muling makikita ang kanyang mga anak o makapagtrabaho. Natatakot siyang makulong o mabigyan ng parusang kamatayan. Ang pang-aabuso at pagpapahirap na ginawa niya kay Maria ay hindi isang bagay na kahit na ang mga kriminal na may malinaw na motibo sa isip ay planong gawin. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay lubhang napinsala na ayon sa medical report. Ang kanyang perineum, ang area sa pagitan ng dalawang cavity ay nahati sa kalahati mula sa gitna. Natukoy din ng medical examiner ang isang injury sa likod ng kanyang ulo. Sa bahaging iyon ay may malay pa siya. Ang kanyang mga sugat ay nagpapahiwatig na makailang beses niyang tinangka na ipagtanggol ang sarili. Sa bandang huli, ang halimaw na ito ay inaresto dahil sa kanyang mga karumaldumal na krimen, umaasang makatakas sa death penalty o makakuha ng pinakamababang sentensya ng 50 taon. Si Fidel ay umamin ng guilty sa first-degree murder at sexual battery charges noong 2017. Siya ay ginawaran ng habambuhay na sentensya nang walang posibilidad ng parole. Humingi siya ng paumanhin sa pamilya ni Maria ng panahon ng paglilitis, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Siya ngayon ay nabubulok na sa likod ng mga rehas, habang si Maria ay nabubuhay na lamang sa alaala ng kanyang mga mahal sa buhay. Isang kaawa-awang babae na ang buhay ay kalunos-lunos na tinapos ng isang sadistikong halimaw. Hindi siya binigyan ni Fidel ng pagkakataon kahit na subukang tumakas sa nakamamatay na sitwasyong ito. Thanks for watching. Hanggang sa muli.